Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Ano ba yan? Kung kailan kayo nag-edad ng 40, saka ka pa nabuntis ate? Kaya pa ba ng katawan mo? Ha? Tanong ni Helen, bunsong kapatid ni Ramon. Helen, dinasal namin yan ng ate mo at bigayan ng Diyos sa amin. Ang tagal naming inaasam yan. Sana, maunawaan mo naman kami. Saad ni Ramon sa kanyang kapatid na bunso. Nauunawaan ko naman kuya. Ano pa bang magagawa natin? Kaya lang kuya, dadalawa lamang tayo. At ako balo na rin. May anak pa 3 babae. May edad na tayo kuya. Kaya lalabas ako ng bansa para naman gumanda ang buhay natin. At habang wala ako, tignan nyo na lang ang 3 kong anak kuya. Bantayan nyo sila. Oo naman. Sino pa bang magtutulungan? Kundi tayong dalawa. Saad ni Ramon. Tinanggap ni Helen ang trabaho sa Italy. Mag-aalaga siya ng matanda na PWD at malaki ang sahod. Dahil tapos naman siya ng nursing, kaya naman agad siyang natanggap at agad pinadalhan ng visa ng employer niya. Si Ramon naman ay isang guro at pareho silang mag-asawa na may trabaho. Pero ngayon si Ramon na lang muna ang maghanap buhay dahil walang mag-aalaga ng anak nila. Dumaan ang taon at ayos naman ang lahat. Naging ama na rin si Ramon sa 3 anak na dalaga ni Helen at lahat sila ay spoiled brat. Dahil na rin sa ina nila na sinusunod ang lahat ng luho ng kanyang 3 anak. Helen, hindi maganda ang ginagawa mo. Nakadahingi ng 3 mong anak, nagbibigay ka kagad. Bahala ka, baka ikaw din ang mahirapan sa uli. Wika ni Ramon. Kuya, hayaan mo na. Wala namang masama. At hindi naman ako nahihirapan. Malaki ang sahod ko. Kaya, hayaan mo na. Wika naman ni Helen. Sabay na nga nagdalaga ang 4, maging ang anak nila na si Raquel na pinakabata sa lahat. Ibang-ibang ugali ni Raquel sa 3 pinsan. Si Raquel ay simple, mabait at laging honor sa klase. Ang kanyang 3 pinsan naman, nakakailang balik na sa high school dahil laging bagsak sa kanilang klase. Ano na kayong 3? Ha? Wala kayong awa sa ina nyo? Kuba na ito sa pagtatrabaho sa Italia. Anong akala nyo sa mama nyo? Masarap ang buhay doon? Ha? Sansala ni Ramon sa kanyang mga pamangkin. Taray mo naman tito ah. Kami nga, hindi pinapagalitan ni mama. Pakialam mo ba? Hindi naman ikaw nagpapaaral sa amin ah. Sagot ni Lea, panganay na anak ni Helen. Bastos ka. Yan ang napapala mo. Kakabarkada mo. Darating din ang araw. Magsisisi ka. Tandaan mo yan. Ang dami mong sinasabi tito. Ewan ko sa'yo. Wika naman ni Annette, 2 anak ni Helen. Lahat ng pangaral ni Ramon ay baliwala sa 3 niyang pamangkin. At ang lahat ay baliwala rin kay Helen basta magpapadala siya ng pera, sapat na yon. Raquel anak, huwag kang gagaya sa mga pinsan mo ah. Ituloy mo lang magagandang records mo at mag-aral kang mabuti. Saad ni Sonia sa anak na si Raquel. Ramon, grabe ang ginagawa ng mga pamangkin mo. Halos gabi-gabi, nagbabar daw sila at umuuwing lasing. Sabi ng mga kapitbahay natin. Nakakahiya na Ramon. Saad ni Sonia. Hindi ko na alam ang gagawin Sonia. Napapagod na rin ako. Baga pa ang pasok ko bukas. Bahala na sila. Pagod na ako. Sagot naman ni Ramon. Nakagraduate ng high school si Raquel na salutatorian at napakaraming awards na kanyang natanggap. Walang paglagyan ng saya ng mag-asawa at kahit malapit na magretiro si Ramon, tanggal ang pagod niya sa regalo ni Raquel sa kanilang mag-asawa.
Pero ang mga anak ni Helen may tumigil na at may bumagsak pa, kaya naman balik fourth year high school ang mga ito at wala silang magandang balita na naiparating sa kanilang ina. Sa tuwa naman ni Helen sa kanyang pamangkin, inabutan ito ng malaking halaga ang dalaga at gamitin raw pang-enroll sa college. At nang malaman ng tatlo niyang anak, galit na galit sila kay Raquel. Dala na rin ang inggit nila kay Raquel at mula noon, hindi na naging maganda ang pakita nila sa pinsang si Raquel. Ang kapal mo, pinaghirapan ng mama namin. Ikaw ang nakikinabang, parinig ni Leia kay Raquel. Hindi ko yan hiningi, Leia. Sabihin mo yan kay Tita Helen, huwag sa akin. Tsaka, naghihirap ako sa pag-aaral. Hindi ako nagpapasarap lang. Sagot na ba ni Raquel? Ang dami mong satsat, Raquel. Ang yabang mo. Ew! Ang baduy mo naman. At cheap. Wika naman ni Annette. Umiwas na lang si Raquel at hindi na nakipagtalo pa. Wala naman siyang laban at hindi tumatanggap ng katwiran ang tatlo niyang pinsan. Nakapag-enroll na si Raquel at management ang kinuha nito sa college. Unang sabak nito sa mundo ng kolehiyo, pinakitaan agad niya ng gilas ang kanyang mga dean. Agad siyang inalagaan ng mga teacher niya at inilalaban siya sa mga kompetisyon at proud na proud ang mag-asawa sa kanya. Kuya, ayaw na mag-aral ni Leia at ni Annette. Hindi ko alam ang gagawin ko. Daing ni Helen. Suko na rin ako sa mga anak mo, Helen. Pasensya ka na. Wala na rin ako magagawa. Nahihiya na rin ako sa mga kapwa kong guro. Sa bawat pakiusap ko, para lang ipasa ang mga anak mo. Mahal kita, kapatid ko. Pero ikaw rin ang may kasalanan ng lahat. Matatanda na tayo. Paano na ang mga anak mo? Saad ni Ramon. Isang gabi ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay ni Ramon. Isang katok sa pintuan ng bahay nila, pasadong alas 11 na ng gabi. Sir, ang pamangkin mo po, si Grace, napaaway at nasa presinto ngayon. Wika ng isang kakilala ng pamilya nila Ramon. Ha? O sige, salamat. Pupunta na ako. Agad namang pumunta sa presinto si Ramon at naabutan ng bunsong anak ni Helen na parang bangag at wala sa sarili. Sir, bahala ka na po sa pamangkin mo. Pasalamat ka po at teacher ka ng anak ko. Iginagalang ko po kayo. Pero muntik na po yang makapatay. Buti sablay ang saksak niya. Sa kaaway niya na babae rin. Saad ng pulis. Naku sir, salamat po. Hayaan nyo at ako nang bahala. Sir, pakiuwi na po yung pamangkin nyo. Baka gantihan pa yan ang tropa na nakaaway niya. Bukang gaganti at ayaw na magkaso pa. Dagdag pa ng pulis. Paglabas nila ng presinto at habang sasakay sila ng kotse ni Ramon, inundayan ng saksak ng isang lalaki si Grace at agad namang sinalo ni Ramon. Kaya naman si Ramon ang pinagsasaksak ng isang lalaki at agad tumakas. Dinala ng ospital si Ramon pero sa lalim ng tama ng mga patalim. Dead on arrival na ito nang dumating sa ospital. Halos mawala ng malay si Sonia at si Raquel, tulala at hindi malaman ang gagawin. Tay, paano na kami ni Inay? Bulong ni Raquel. Nailibing ng maayos at nanagot ang sumaksa kay Ramon at nakakuha naman ng malaking halaga si Ramon sa DepEd. Itinabi agad ni Raquel ang pera sa bangko para sa pag-aaral niya at palihim ding pinapadalhan sila ng tita Helen niya ng malaking halaga at agad din niyang inihulog sa kanyang bangko. Mula noon naging matamlay na si Sonia. Lagi na itong lumuluha at namayat na ito kakaisip sa nangyari. Lahat naman ay kinakaya ni Raquel. Kailangan niyang maging matatag. Wala na siyang amang kakapitan. Second year college na siya, 2 taon pa ang bubunuin niya sa pag-aaral. Lihim namang natawag si Helen sa pamangkin at laging pinapadalhan ng pera at bilin, wag na wag ipapaalam sa 3 anak niya. Pero isang masamang balita, isang umaga, hindi na nagising itong si Sonia. Parang nanigas ang katawan ni Raquel sa takot at lungkot. Solo na siya sa buhay ngayon.
Raquel, andito pa ako. Ano ka ba? Huwag na huwag kang bibigay. Mag-aral kang mabuti ha. Huwag mo nang galawin ang pera mo sa bangko. Ako nang bahala sa pag-aaral mo. Wika ni Helen sa pamangkin na si Raquel. Panandali ang nagbakasyon si Helen sa Pilipinas para iayos ang mga anak niya at si Raquel. Nasaksihan niya ang lahat ng mga ugali ng mga anak niya at ang klase ng pamumuhay ng mga ito. Ibinenta na ni Raquel ang lupa at bahay nila at pinagsama-sama na ni Helen ang apat sa bahay nila. Kumuha na lang sila ng malayong kamag-anak bilang iyaya ng apat. Ang perang pinagbentahan, ibinayad na ni Helen sa pag-aaral ni Raquel at ang natira, gastusin ni Raquel. Maawa naman kayo sa akin. Tayo na lang magkakampi. Tama na ang problema. Leia, Annette, Grace, maawa kayo sa akin. Matanda na ako. Pakiusap ni Helen sa mga anak niya. Wala man lang narinig na sagot si Helen sa kanyang tatlong anak. Kaya naman muli umalis na ito sa Pilipinas at kahit nahihirapan na, muling nag-alaga ito ng matanda sa bansang Italia. At doon na nagsimula ang kalbaryo ni Raquel. Pinaalis ni Leia ang kasambahay at ang katwiran. Sayang pa ang sahod. Umalis ka na. Si Raquel na magtatrabaho ng lahat ng yan. Sayang lang ang pera ni Mama. Saad ni Leia. Hoy Raquel, baka akala mo, bisita ka rito. Mula ngayon maglalaba ka at maglilinis ng bahay. Kapal na mukha mo. Pera ni Mama ang ginagamit mo. Wika naman ni Annette. Dahil ayaw na ng gulo ni Raquel at para makatapos na siya ng pag-aaral, naging kasambahay na siya ng tatlo niyang pinsan. Pinilit niya na hindi mawala sa honor list at ang kanyang grado. Pinipilit niya na huwag bumaba. Tambak na labahin at mga kalat na sinasadya ng tatlo ang ginagawa niya araw-araw. Uutusan ng pasigaw at minsan ay may kasama pang pananakit ni Leia pag hindi agad nasunod ang utos nito. Ayaw nang magsumbong ni Raquel. Naawa na siya sa kanyang tita Helen. Kaya lahat tiniis niya at 1 taon na lang ay gagraduate na siya. Kaya yun na lang ang iniisip niya at yun ang nagpapalakas ng kanyang loob. Ngunit isang masamang balita ang kanilang natanggap. Hello? Pasensya na po kayo. Kasamahan ako ni Helen sa trabaho at na-aksidente ito habang papasok sa duty niya. Wala nang mama niyo. Saad ng tumawag mula Italia. Ha? Paano na kami ngayon? Nakakainis naman. Sambit ni Leia. Ano? Nakakainis, Leia? Patay na ang nanay mo. Bakit ganyan pang reaksyon mo? Wika ni Raquel. Pakialam mo ba? Muchacha ka lang dito. Bakit? Anong karapatan mo magbigay ng opinyon? Ha? Ngayon, paano ka na? Sa amin ka lang naman umaasa. Ha? Sigaw ni Leia. Kaya kong mabuhay mag-isa at marunong ako magbanat ng buto. Kayo ang paano na? Sagot ni Raquel. Di lumayas ka na. Ang tagal naman. Saad ni Grace. Wow! Talagang galing pa sa'yo, Grace, ha? Kundi dahil sa ama ko, patay ka na ngayon. Saad ni Raquel. Di thank you. Kawawa. Tatanga-tanga ang tatay mo. Kasalanan ko ba yun? Muling sagot ni Grace. Ibinato ni Annette ang kanyang mga gamit at pinulot niya sa labas ng pintuan. Awang-awa si Raquel sa kanyang sarili at hindi malaman saan tutungo. Ang kanyang galit ay punong-puno na at handa nang sumabog ito. Naupo sa tabi ng kalye si Raquel at inilabas nito ang mga luha na kanina pa gustong-gustong pumatak. Isang nagmagandang loob na kapitbahay ang lumapit sa kanya at pinapasok siya sa loob ng bahay nila. Wala namang magawa si Raquel at sumama na ito. Mabait ang tatay mo sa amin at ang 2 kong anak, estudyante niya. Kaya ining, habang nag-iisip ka ng plano mo, dumito ka muna. Saad ng matanda. Pero isang kapwa guro at kumpare at ninong niya ang kanyang tinawagan at agad siyang sinundo. At ang kanyang pera sa bangko,
Kahit alam niyang hindi sasapat yon, nilakasan niya ang loob niya. Nag-aral siya sa araw at nagtrabaho sa gabi. Ni hindi na niya nalaman pa ang nangyari sa labi ng tita niya. Wala naman siyang maitutulong at aawayin lamang siya ng kanyang mga pinsan. Dumaan ang mga taon na kagraduate na siya at nakahanap ng trabaho sa tulong ng pamilyang kumupkop sa kanya. Ngayon isa na siyang sikat na financial consultant ng isang kumpanya sa abroad na nakatalaga sa Pilipinas. Tinanggap niya rin ang pag-ibig ng isang foreigner na isa ring CEO at ngayon financially stable na itong si Raquel. Nabalitaan niya na ang kanyang 3 pinsan may mga asawa na mahirap pa sa daga at ang naipundar ng kanyang tita ay naibenta na rin lahat. Pinilit siyang hanapin ni Lea at isinusumbat ang naitulong daw ng mama niya. Kahit sa opisina sa Makati, abot ang magkakapatid at ipinapahiya siya sa maraming tao. Kundi dahil kay mama, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon, Raquel. At nagwawala ang mga ito at nagbasag sa labi ng building ni Raquel. Kaya naman ipinakaladkad ni Raquel ang mga ito sa gwardiya at ipinakulong at agad niyang sinundan sa presinto at ipinakita niya na hindi na siya ang dating Raquel. Ngayon, asan ang tapang nyo? Kung nag-aral kayo at nagtapos, di sana hindi ganyan ang kapalaran nyo. At para sabihin ko sa inyo, lahat ng itinulong ng mama nyo, binayaran ko. At may sukli pa ako sa ginawa nyo sa buhay ko at sa pagpatay nyo sa itay ko. Sigaw ni Raquel. Buwisit ka, Raquel. Mayabang ka. Ilabas mo kami rito at bigyan mo kami ng pera. Buwisit ka. Magdusa kayo. Palabas na ako ng bansa bukas at doon na kami titira ng asawa ko. Mula ngayon, hindi ko na kayo kilala. Pagdusahan yung inyong mga ginawa sa akin. Enjoy sa karma nyo, mga loser. Sigaw ni Raquel. Mula noon hindi na siya nagpakita pa sa kanyang mga pinsan at naging mas mayaman pa si Raquel at may anak na siyang 2 babae na magagalang at matatalino rin. Bumabalik na lang siya sa Pilipinas para dalawin sa museo ang kanyang namayapang mga magulang.